Nandito na po tayo sa pinakamahalaga po pagkinig ng salita ng ating mahal Pinoon. Ito po ay dalalin sa ating mangaral, ating beloved ordained preacher, Kuya Andy Bineas. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. God bless you, beloved. Preacher Jerry Glalgo. Everybody say, praise the Lord. Madalangin time na. Opo na kilang Diyos, maraming salamat. Sa dakilang bagatoong alam mo sa amin sa gabi ito, na kami naman tinipon mo dito upang dumalo, upang sumamba, makinig ng mga salita mo, Diyos, na kaligtasan. Thank you so much, Lord, that you be here saved by the grace and power and mercy, Lord. Of course, the fruits of prayer of the beloved parents in the Lord. That's why we are here safe, my God. Please anoint the humble servant to deliver the beloved message to the brethren. I bind Satan, cast out hindrances in our midst right now, my God. Jesus' name, amen. Praise the Lord. Palakpakan natin Diyos, mga mahal. Everybody say, praise the Lord. First of all, the highest praise, glory, and thanksgiving, and majesty, only to our loving God, our dear Savior. Give the honor and respect to our dear beloved parents in the Lord, and always treasure and remembering and cherishing their blessed preaching and teaching po. And also greetings to the whole blessed Almeida children, along their whole family. And I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, my co-preachers, to all of you, my dearest brothers in Christ, at sa lahat ng mga nanonood sa buong daigdig sa gabi ito, magandang gabi po at magandang araw sa inyo dyan. Palakpakan po natin, Panginoon. Maminawal, di tayo magtagal. Sa gabi ito ay ating pag-aralan. May ginatawag na yung paano tayo sumunod sa Panginoon. The radical call to follow Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi dito, explore the radical call of discipleship with his sermon about focusing on Luke chapter 9, verse 23 up to 24. Denying oneself and take up the cross daily. To its highlight, the following Jesus isn't merely believing fact, but actively orienting your entire life around his teaching, presence, and purpose. Palakpakan po natin, Diyos. The radical call to follow Jesus. Ano ibig sabihin na radical? Masayaw natin sa gusto, kahit mahirap, mapilitan po tayong sumunod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Everybody say, praise the Lord. Ang condition diri ay denying yourself. Denying yourself. Ang pagsunod sa ating Panginoon ay you must to deny yourself. Ano ibig sabihin denying yourself? Kung sa Bisaya pa, ilimod mo. Kalimutan mo ang imong kaugalingon. Amen? Who you are, unsa tayo, sa tabangan ng Diyos. Kung gusto natin sumunod sa Panginoon, talagang mapipilitan tayo at i-deny natin, ibaliwala natin ang ating kaugalingon. Huwag natin isipin, professional ako, marami akong pera, mayaman ako, busy ako, sa aking trabaho, sa aking negosyo, hindi po pwede. Kaya yung sinasabi nga radical, cool, mga minamahal. So, isakripisyo mo ang tanan. You must to deny our loving God. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Sabi dito sa Biblia, basahin natin ang versikulo, Luke chapter 9, verse 23. Praise the Lord. Sa aklat ng Lucas, kabanata 9, ang talata ay 23. At sinabi niya sa lahat, kung ang sinong tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang cross at sumunod sa akin. 24. Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay, ay mawawala nito. Datapot sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin, ay maililigtas nito yaon. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Sa kita mo na mahal,
At sinabi niya sa lahat, kung ang sinumang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Diba? Amen? Kaya mahirap. Malisod. Kaya kailangan sumunod tayo sa Diyos. Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay, ay mawalaan ito. Datapwat ang sino mang walaan ang kanyang buhay dahil sa akin, ay maililigtas nito yaon. Palakpakan natin Diyos. So mga minamahal, bakit sinabi radikal? Kaya ikaw talaga mamili. Anong dapat mahirap? Sumunod. Amen ba? Kung ayaw mo sumunod sa Diyos, hindi rin pwede. Kailangan pag sumunod ka sa Panginoon, you must to deny yourself and take up your cross daily and follow Him. Araw-araw mong cross, ano yung mga crosses? Yun ang ating mga problema, ang kabigatan sa ating buhay, yung kahirapan, lahat nating naramdaman. Mga minamahal nga mga radikal sa buhay natin, hindi natin ma-explain. Pasanin natin yan, mga milagay natin sa ating abaga, sa ating balikat, at tayo sumunod sa Panginoon, sambahin natin ang ating Panginoon. Amen? Come what may, anuman mangyari sa buhay natin, as long, hallelujah, yan papakita natin nga ating ginadinay ang ating sarili. Hindi natin nahanap ating sarili. Hindi po natin tinitita para lang sa paburan ang ating sarili, kundi pinabaliwala natin ating sarili dahil gusto natin sumunod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Itong kondisyon is denying yourself. If anyone would come after me, let him deny himself. Kaya wala tayong magawa. Amen? Amen? Deny yourself, who you are. Who we are. Sino tayo? Gusto natin sumunod sa Panginoon. Gusto natin ng langit. Gusto natin ng buhay na walang gan. Kailangan i-deny natin ating sarili. Amen? Amen? Forget ourselves, deny ourselves. Huwag natin tinan sino tayo. Sipin natin, sagbot basura lang tayo sa harapan ng Diyos. Wala tayong kwintang mga tao, mga minamahal sa harapan ng Diyos. Kaya gusto natin sumunod sa Panginoon dahil gusto natin ng langit, gusto natin ng kaligtasan, gusto natin ng buhay na walang gan. Wala tayong magawa. Gano'n man natin kabisi tuwing Miyerkules, hallelujah, mapilitan tayong dumalong sa gawain ng Panginoon. Gano'n man natin kabisi during Friday, mapilitan tayong sumunod at sumambat mag-overnight prayer, lalo na yung last Sunday po. At magdala ka dito ng mga maraming kaluluwa, dalhin mo sa paanan ng ating mamunga po tayo, hallelujah. Marami man tayong magastusan, marami tayong mga bayaran, marami tayong mga bills, iba-iba mga minamahal, pero ang para sa Diyos, ang ating tithes no piring sobra sa insakto, dahil ibigay natin yan sa ating Panginoon. Dahil gusto natin sumunod sa ating mahal na Panginoon. Kalimutan natin sarili, i-deny natin sarili, huwag natin hanapin sarili, hallelujah. Kaya gusto natin sumunod at sumunod sa ating pinakamahal na Panginoon. Yan po ang ginatawag na the radical call to follow Jesus. Palakpakan natin ang Diyos. Amen? Meaning, self-denial. I-deny mo yung sarili. Sabi nito, self-denial isn't just giving up chocolate or for lint or mirror sacrifices. Hindi lamang kuno ang pagsunod sa pag-deny ng sarili, hindi lang kuno dahil nagbibigay tayo ng chocolate, o ano pa mga bagay, hallelujah, o mga pasalamin tayo para sakripisyo sa ibang tao, but it's surrendering your self-rule. But kundi isurrender natin ang ating sariling role sa lupang ito. Kung mayroon tayong ginagampanan sa ating buhay dito sa lupa, mga mahal, sabi mo, you must to surrender this to Jesus. Huwag mo na kalimutan what is your role in your home, what is your role in your office, what is your role in this world. Sabi nito is self-role. You must to sacrifice, you must to surrender yourself. Self-rule. Baliwala. Yun sabi meaning self-denial isn't just giving up chocolate o porlin para kuno palintahan or minor sacrifices. It's surrendering your self-rule. Mayroon ka mga role sa buhay, i-surrender mo sa ating Panginoon. Kalimutan mo. Mas unahin mo ang ating Panginoon. Amen? Amen.
Meron kang role sa iyong opisina, sa imong trabaho. Hallelujah. Kundi mas surrender yourself to God, self-rule. Ibigay mo, unahin mo talagang Panginoon dahil gusto mo sumunod sa plano ng Diyos. It means stepping up the throne of your life and acknowledging Jesus as the rightful Lord. Meaning, stepping up the throne of your life. Amen ba? Mag-stepping out of ka. The throne, ang may trono sa iyong buhay, your role sa buhay, kundi i-acknowledge mo talaga ng Panginoon siya pong tamang Diyos na ilagay mo sa iyong sarili. Jesus is the rightful Lord. Acknowledging Jesus is the rightful Lord of your life. Siya mo ang mag-rule sa buhay mo. Siyang dapat masunod. Siyang dapat sundin natin. Hindi po ang ating sarili. Amen ba? It's surrendering your self-rule. You're stepping out. Yung mga lakad-lakad mo, patayin mo, i-off mo. Ang para sa buhay mo, the throne of your life. Kundi palagi mo alalahanin, i-acknowledge mo ng Panginoon. Siya pong tama na dapat sundin mo kay isang Diyos ng puso at buhay mo. Palapakan po natin ang ating malapan na. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya very radical, hindi basta-basta. Sakripisyo talaga. Sabi ng malapastor, serving the Lord is required a great sacrifice. Ang paglingkod sa Panginoon, it required a great sacrifice. You sacrifice yourself, you sacrifice your job, you sacrifice everything, you sacrifice your transaction, you sacrifice your money. Pag inuna mo ang ating Panginoon, pangako ng Diyos. If you seek the Lord, His righteousness, and all these things shall be added unto you. If you sacrifice everything, stepping up ang lahat na throne of your life na naghari sa buhay mo, but if we acknowledge ang ating mahal na Panginoon nga siyang mong tama, nga Diyos nga dapat mong sundin, ang pangako ng Diyos, totoo. I will supply all your needs according to His riches in heaven. Hindi tayo pabayaan ng Diyos. Amen? Hindi tayo pabayaan ng ating, pangako siya. If you seek first the Lord, His kingdom and His righteousness. Hanapin natin una, paghanap ang kaharian ng Diyos, ang iyang katwiran, at ang lahat ng bagay. Iba, wala dito ngayon. Hinanap ilang sarili. Finding their role in their life. Hindi nila nabayan ng negosyo, ilang trabaho, kaya wala sila. Hindi nila alam, pag inunan nila ang para sa Diyos, nga gibaliwala nila ang para sa buhay nila, inuna nila ang Panginoon nga